Good day mga sir, mayroon po tayong panibagong video ngayon. Mag-annual inspection po tayo ng DCP fire extinguisher at saka CO2 fire extinguisher. So ito po yung DCP fire extinguisher. Makikita po to sa mga gas carrier tulad ng LPG at saka LNG ships. So ito po yung unahin natin na inspection ngayon, yung DCP fire extinguisher. So kung makikita nyo po, tatanggalin po natin yung sa taas, yung dalawang nut, tatanggalin po natin yan para makikita natin sa loob, ma-inspection natin sa loob kung okay pa ba yung laman ng DC fire extinguisher natin. Na-inspection natin din po sa labas, makikita rin natin yung sa labas na parts nya. So okay naman yung sa labas, so kailangan natin buksan yung sa loob. So ayan na po, tanggalin po natin yan, yung sa loob nya. So kung may nakikita nyo po, mayroon siyang maliit na cylinder. Yan po yung nitrogen po. Yun kung mag-activate po yan, kung i-press mo yung ano niya, yung handle niya, so mag-pressurize yung DCP cylinder, tapos papasok po yung powder diyan sa tube na yan. Yan, and then lalabas dun sa discharge nozzle niya. So ano natin, ibuhos po natin yung dry chemical powder sa timba. Check po natin kung mayroon siyang may powder na bumubuo, kasi kung mayroon po, papalitan po natin ng bagong dry chemical powder yung laman niya. Buhos lang natin sa timba yung yung powder. Itong DCP fire extinguisher po, may 12 kg siya na DCP powder sa loob. So yan po ang minimum na laman ng DCP fire extinguisher na 12 kg. So ayan po, yung binubuhos pa rin natin yung powder sa timba, hanggang mga 80% po yung binuhos natin sa timba. So i-check po natin kung mayroong buo-buo. So itong fire extinguisher, okay pa naman po yung niya, yung dry chemical powder niya. So pwede po natin ibalik po yun sa DCP cylinder po. So ayan na po, dinadandahan na namin ni third officer na ibalik yung dry chemical powder sa loob, kasi pwede pa naman po gamitin yung dry chemical powder. So ibalik na lang natin. So kung gagawa po kayo nito ng mag-refill ng ng dry chemical powder sa cylinder, kailangan nyo po ng mask, kasi nga malalanghap nyo po yung dry chemical powder. So kailangan nyo po mag-mask.
So ayan nga po, natapos na po natin ng lagay yung natapos natin ibalik yung dry chemical powder. So ibalik na po natin yung ilaman na tinanggal natin sa loob. So ayan po, babalik na po namin, na-inspection na rin namin yan. So okay pa naman po siya, wala pa siyang leaking, wala pa siyang damage. So babalik na po natin sa loob ng cylinder. So ayan nga po, nabalik na po natin. Higpitan natin yung dalawang nut para okay na po yung inspection natin sa fire extinguisher na to. Yan, higpitin lang po natin yan. So ito naman po yung CO2 fire extinguisher or carbon dioxide fire extinguisher. So makikita po natin po ito sa mga electrical equipment natin sa barko. Basta mayroong electrical room o electrical equipment, mayroon po siyang naka-standby na CO2 or carbon dioxide fire extinguisher. So hindi po natin pwede buksan yung CO2 fire extinguisher, kikiluhin lang po natin kung yung kilo niya is okay pa sa required na kilo niya. So okay pa man po kasi yung minimum is 13.6 lang pati yung body niya. So okay pa din. Okay pa to ang CO2 fire extinguisher. Ayan po, bali kinikilo ko lang po siyang CO2 fire extinguisher. So maraming salamat po sa panood nyo sa video ko na to. Sana po may natutunan po kayo.